Ito ang reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kanubayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang ba nang magpalit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 9 of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga pangarap ka na gusto mong makuha, maabot, at hinihintay mo na one day kung ano yung gusto mo is dumating yun. Ang mensahe ng card mo, masaya ka sa mga achievement mo, sa mga goal na nakuha mo sa buhay. And natuto ka na rin na tumayo sa sarili mong paa. Unti-unti naman na dumarating yung stability sa financial mo. Nagiging maganda rin yung career mo, yung pinagkakakitaan mo. Meron dito na binibigay mo na pagmamahal sa sarili mo o doon sa mga taong nagmamahal sa iyo. Some of you may darating na tao na nakalaan para sa iyo na ibigay yung totoong pagmamahal na hinahanap mo. Merong gustong kumausap sa iyo, linawin yung mga nangyari sa sitwasyon, or ikaw to na may mga gusto kang ayusin, klaruhin sa mga nangyari at sabihin kung ano yung lalaman ng iyong isipan. Punong-puno yung pagmamahal nitong tao sa puso niya na gusto niyang iparamdam sa iyo or dun sa mga taong mahal niya. Or gusto mong ipakita yung pagmamahal na nararamdaman mo doon sa mga taong mahal mo. Iniisip mo kailan kaya babalik yung mga binigay mo, nag-invest ka ng sobra-sobra, ginawa mo lahat ng makakaya mo sa bawat sitwasyon na pumapasok sa buhay mo, sa bawat relasyon na dumarating sa buhay mo. Pero walang nangyayari eh. Hindi ka nagtitira para sa sarili mo, pero walang bumabalik. Sobra yung pagmamahal mo sa tao na to at ganun din siya. Pero may mga sitwasyon talaga na hindi natin masasabi kung ano yung desisyon mo yun. Kanya-kanya yung mga nilalaman ng isipan natin at damdamin. Ikaw lang yung tanging makakagawa ng paraan, ng tamang desisyon kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Itong tao na to, iniisip niyang maging stable yung income, yung trabaho, yung financial, yung business. At gagawin niya lahat na makaya niya na mapaunlad yun. Kailangan mong balansehin yung mga dumarating sa buhay mo. Some of you, nagkakaroon na ng clarity yung situation. Unti-unti mong na-achieve yung justice na gusto mong makuha. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Four of Pentacles and Ace of Wands. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari. Yung very passionate na moment na yun. Isa yun sa nagbigay sa'yo ng inspirasyon or realization na mag-grow. Some of you, pwedeng merong darating dito na bagong opportunity na makakapag-ipon ka. Makakatulong yun para sa stability ng financial mo. Naribay natin na Knight of Swords. The Hangman and Eight of Pentacles. You feel stuck in a certain situation sa buhay mo. Some of you, andun yung pagmamahal mo sa trabaho mo. Nakapokus ka sa mga ginagawa mo, sa karir mo, sa pera mo.
And ngayon, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Pinag-iisipan mong mabuti yun. Pero hindi ka pa ready to start dun sa mga bago na dumarating na idea sa isipan mo. Clarify natin ng Seven of Pentacles. King of Cups and Three of Cups. Itong taon na to, ginawa niya lahat ng makakaya niya. Pagmamahal, effort, everything na kaya niya. Even yung kanyang pera. Binigay niya. At ang gusto niya is magkaroon ng pag-aayos dun sa situation. Magkita at maging maayos lahat. Some of you, pwedeng ikaw to na ginagawa mo lahat ng paraan para maging okay yung sitwasyon or maging okay lahat para sa'yo at dun sa taong mahal mo. Clarify natin ang King of Pentacles. Four of Swords and Three of Pentacles. Itong taon na to gusto niya munang pag-isipan ng maigi, mapag-isa at bigyan ng time yung sarili to think. May mga gusto siyang i-build para sa future niya. Pwedeng sa loob ng tahanan or magkaroon ng pag-aayos dito around sa trabaho o sa financial niya kung paano mapapalago yun. Clarify natin na Ace of Cups. Some of you, pwedeng iniisip mong magsimula ng business dito at gusto mo munang pag-isipan ng mabuti kung tama yung desisyon mo. Four of Cups and the Moon. Meron ditong darating na bagong offer para sa'yo or pwedeng proposal na hindi mo inaasahan. Clarify natin ang King of Cups. King of Swords and Seven of Swords. May tao na nagbibigay sa'yo ng advice. And sinusubukan niya na bigyan ka ng magandang payo na makakatulong doon sa sitwasyon mo. Some of you, meron ditong tao na nagsinungaling at pwedeng may nangyari dito na pagsusungit. Itong tao na to laging wala sa mood, nagagalit. Pero andun pa rin yung pagmamahal na pinapakita mo. Kahit ano yung nangyayari dun sa sitwasyon. Some of you, may mga bagay ka dito na kailangan mong pagdesisyonan at ayusin. May mga gusto kang subukan or may gusto kang takbuhan, alisan ng sitwasyon. Clarify natin the Lovers. Justice and the Magician. Meron ditong darating na justice na hinihingi mo dun sa sitwasyon na nangyari about sa puso. Connected siya sa pagmamahal na naramdaman mo before. And ginagawa mo lahat ng makakaya mo dahil gusto mong makuha rin yung talagang kasagutan dun sa mga nangyari sa nakaraan. Some of you, may gusto ka dito na gawin na paraan para maging okay yung sitwasyon kasi andun pa rin yung pagmamahal mo sa tao. Clarify natin ang Justice. Seven of Wands and the Sun. Unti-unti ka na nagiging okay, nag-heal na yung pain na naramdaman mo. Kumbaga, nadapa ka, babangon ka. Hindi ka magpapatibag or hindi ka basta-basta susuko sa mga pinagdaanan mo. Gagawin mo pa rin na ayusin at ibalanse yung mga nangyayari sa buhay mo. Alamin natin kung naman sa'yo ng yung gabay. New partner, a chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety.
ang mensahe ng iyong gabay na may mga tao na pinapadala ang Diyos along the way sa buhay mo. And minsan naguguluhan ka na tama ba yung tao na yun para sa'yo na mahalin mo, ibigay lahat ng makakaya mo. Ikaw pa rin naman yung tanging makakapag-decide niyan kung kanino mo ibibigay yung effort mo, yung time mo. Mararamdaman mo naman kung tama ba yung tao na yun na binigay sa'yo. Kasi ikaw yung makakaramdam ng kasiyahan sa bawat ginagawa mo sa buhay. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung kasiyahan na nadarama mo sa puso mo, yun yung sundin mo. Kung malungkot ka, kailangan mong pag-aralan kung bakit. Kailangan mo palagi na isipin kung ano yung palaging magpapasaya sa'yo para pagdating sa huli hindi mo pagsisihan lahat ng mga nangyari sa buhay mo. At samahan mo lang palagi ng pagdarasal para mabigyan ka ng tamang desisyon at maramdaman mo yung tamang path na tatahakin mo. At itong yung reading, Capricorn. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.